Good morning! Dito na naman tayo at ang topic natin for today is joy. What does joy means? Okay? Yung isang ano natin is fruit of the spirit, and one of the fruit is joy. Ibig sabihin kasi ng fruit of the spirit is the attitude and character that God wants us to have. So kahapon we already had love, and then this time is joy. Ang dami kong definition ng joy dito. Nasaan na sila? Okay. Sabi dito, ang joy muna, anin muna natin the fruit of joy, Christian joy is not dependent on circumstances, but is a deep sense of contentment and gladness that comes from a relationship with God. O, syempre, ibig sabihin po niyan is yung Christian joy kasi is yan yung hindi yan nagdedepende sa anong circumstances na nararamdaman natin at anong nangyayari. Ito po ang deep sense of contentment. Kung kontento kayo at masaya kayo sa relasyon natin sa Panginoon. Kasi minsan may sabi, I have a relationship with God. Pamilya nakabusangot. Tapos puro negative. Don't say na ngayon ang relationship nyo sa Panginoon. Kasi ang relationship with God is joy. Right? Kaya yung favorite kong verse, ito talagang inano ko sinulat ko. Yung James 1 verse 2. The scripture, count it all joy, is found in James 1 verse 2, which states, count it all joy, my brothers, when you encounter various trials. Diba? This verse encourages believers to consider their trials as opportunities for joy, as these experiences can lead to perseverance, spiritual growth. The teaching emphasizes a positive attitude towards challenges, suggesting that they can produce maturity in faith. So, kaya ko ito po favorite ang James 1 verse 2. Kasi I count it joy kahit po nahihirapan ako, I get some trials. Pansin ninyo, I'm still smiling, at kasi alam ko I have a good relationship with the Lord. Yun po ang ano natin you have to have a good relationship. Hindi po pakitang tao. Huwag tayong magpa-plastikan. Ang katotohanan na bakit po ako laging nakangiti, lagi po ako joyful, it's not because I pretend. Yun na nga sinasabi ko, kung ano nakita nyo ngayon sa akin, ganun din pakatapos itong episode na to, itong vlog na to, ganun pa rin po ako kahit sabihin mo. Pero minsan masungit din ako. Pag dating sa trabaho, na-stress na ako Pero pagdating sa kengkoy talaga ako, ganun pa, sabi nga nila, babaeng bakla daw ako. Parang ganun. So, kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, hindi mo, una-una, relationship sa Lord. Ito nga isang ginagawa sa atin ng Lord is itong mga attitude. So, count it all joy. We have to be joyful. Hindi po tayo, huwag tayo magpaka-plastic kasi, alam niyo po, totoo lang ako, kilala ko ang kaplastikan ng tao. Kahit po sa salita lang po, ang lakas-lakas po ng discernment ko pag plastic lang itong taong to. Oo. So anyway, let's go back here. So joy in the passage is tawag doon, kasi sa Greek word sapa or chara is often translated as joy or delight. It is often seen in the Bible with gladness. It is the realization of God's favor and grace in one's life. Biblical joy is happiness that is not dependent on our circumstances. Gaya din po ng sinabi dito, we are encouraged to consider, tama, hindi ko naman consider it pure joy. Kaya po yan sinabi ko, consider it pure joy. Kahit po tayo ay ang tawag nito, we are encountering so much trials.
nakangiti pa rin. Hindi po tayo, yung lagi, alam mo, nakakainis yung nagpapakaawa. May mga taong nagpapaawa in spite of, to spite other people. Oh. Wag naman. Wag naman kayo nagmamukhang kawawa. Tapos yung isa, meron po kayo sisiraan na tao na dahil ang sitwasyon nyo ay nanggaling doon sa isang tao. Wag. Oo, hindi po yun, no, God will not like it. So, pag count it all joy, yun na nga, yung trials natin is, God is just testing us. God wants us to be matured. Okay, maturity in Christ. Paano maging mature tayo sa Lord? Is through these trials at napagtagumpayan natin. So, once na napagtagumpayan natin, ang trials na yan, alam mo, one experience po ng joy sa puso ko na hindi ko po explain kung ano yung nafe-feel ko nung araw na yon. The day I received Jesus Christ as my personal Savior and Lord. Ang laki-laki po ng problema ko. Ang laki-laki ng dumating sa buhay ko na to the extent na hindi ko na alam anong gagawin ko. That was the time that my dad died already. Wala na akong direksyon. Kasi dumidepende lang ako sa tatay ko noon. Parang talagang walang-wala. Ang sakit. Until one time, kasi nung namatay ang tatay ko, sinabihan ko ang Lord kung totoo kayo, pakilala po kayo sa akin na kung tatay ko kayo, kinuha yung tatay ko. Talagang ganun na ganun. Talagang iyak ako na iyak. Grabe ang apektado ko sa akin talaga yung pagkawala ng tatay ko. So, during those time, March namatay yung tatay ko March, then April, May. So, May, June, parang ganun. Magulo na, nasa Manila na ako, magulo na. Wala pa ako sa noon, sa PLDT. So, nung time na yon talagang, kung saan ako nagpupunta, talagang wala akong direction. So, one night, biglang Saturday yun. Tanda ko paano ako na born again Yung itsura ng aking kaibigan na si Joyce Gonzalez nag-flash sa utak ko. Para bang inano ng Lord ito. So ginawa ko, tawag ako kay Joyce. Sabi ko, Joyce, anong oras ang church niyo bukas? Sabi niya, ha? Totoo ka? Kilala ko ng mga hindi daw ako nagsiseryoso. Totoo ka? Sabi sa akin. Oo, attend ako sa church niyo. Kasi ganito yan. Bago kami mag-church service, meron pa kami Bible study muna. Kasi Baptist church yung yung church nila. Sige, attend ako. Sabi. Tapos, attend ako the next morning. From Caloocan pa yun, papuntang Makati. Oo. Sa yung Southern Baptist Church yun So, nung nagpunta ako doon, siyempre, kang Bible study muna. Ang dami, malaki yung church So, nandun kami, ang number 1 na pa is the Book of Ruth. Kaya alam mo yung Book of Ruth, talagang very important ako. Yan yung dyan si Boaz na intindihan ko, pero ang that time inintrusos kasi wala pa naman akong alam sa Bible. Kahit basa ako ng basang Bible, hindi nagkiklik, wala akong naiintindihan kasi alam niyo sa totoo lang, subukan niyo basahin yung Bible kung naiintindihan niyo. Hindi pala kailangan talagang merong Holy Spirit talaga for you to understand the Word of God and understand the Bible. So pag-open namin doon, pinag-aralan namin si Ruth. Tapos napaka-loyal niya talaga sa mother-in-law niya si Naomi. So, yun yung sabi nga ni Ruth na wherever you go, I'll go. You know, yung parang sabi ko, Lord, siguro ka lang, ito na siguro kung wherever are you, Lord, I'm gonna go. Yung parang ganito. Tapos nag-speak ang Lord sa akin. So, after that, attend na po ako. That was July 1st. Tanda ko yan. July 1st,
birthday ng aking pinsan si Michael Bandong. Shout out ang asa manong ko. So July 1st, nag-service na kami. Alam niyo talaga, ang bigat ng katawan ko, ang bigat ng puso ko. Yung talagang na kailangan ko talaga ang Diyos that time. Pero before that, during the March hanggang July, yung June na yon, umaattend po ako sa yung mga saint, yung mga, lalo yung Saint Jude. So, Saint Jude, tapos ang dami pa akong pinupunta, Sacred Heart. Nagdadasal po ako talaga kasi gusto ko maging malapit sa Lord. Tapos, one time, nung nakita ko nga yung Saint Jude, sabi sa akin, biglang, sabi ko, hindi naman siguro ako narinig nitong statwa na to. Tapos, dasal ako na lang sa Lord, anong gagawin? Gusto ko maging malapit sa'yo. Yung kaibigan ko si Joyce Gonzalez, ang nag-flash. So, pagdating nung preaching na, yung preaching ng pastor, sabi, okay, kunwari si Jesus Christ tatawid sa alambre. Yun ang illustration niya. Na meron siya, nakabisikleta siya sa alambre. At tinawag ka, are you gonna come with me? Yun yung step of faith na tinatawag. Kung alam mo, pag ikaw ay sumakay, mahuhulog ka, di ba? Gaya ng ginawa niya ni Jesus kay Peter. Si Peter yun yung lumubog. Yung Lord, can I also walk? Tapos biglang may malaking unos, bigla siya nalubog kasi natakot siya. Yun, takot. So, nung ganun na po, sabi ko, Lord, gusto kong sumakay sa'yo, gusto kong sumama sa'yo, gusto kong sumabay sa'yo, yung ganun. Tapos, nagkaroon ng benediction na hindi ko naramdaman. Pagbukas ko ng mata ko, nandun ako sa harap sa altar. Nasa altar ako at nag-a-accept, nagpa-benediction ako. Ito sa benediction, tapos iyak ako ng iyak. Tapos sabi sa akin, after you come to me in my office, sabi ng pastor. So, nagpunta naman ako. Ito na. In-open up niya sa akin ang salvation. So, madami, in-explain niya sa akin paano ka ma-save, ganun. Siyempre, biblical lahat yun. It's only by faith. Only by faith, you don't need to do anything. It's only by faith that you will be saved. Sabi niya. It's only by the grace of God that we are saved. Tapos yung faith natin, di ba? So, only by the grace of God that we will be saved. Tapos yung faith natin ang tapan. Parang, ang dami talaga. So, the time na nag-pray na po ako ng prayers, sinner's prayer, tapos nag-accept ako sa Lord Jesus Christ, kay Lord Jesus Christ. Alam mo, July 1st, 1990, ang saya-saya, yung puso ko na biglang gumanon lahat, natanggal lahat yung bigat ng puso ko, talagang talagang ang saya-saya. So, doon po, na-born again ako noong July 1st, 1990. So, the joy that I have in my heart was really yung talagang hindi ko ma-explain. Pati yung pinsan ko na doon din. Kasi nung time na yon boyfriend, ano ba siya? No? Basta, narinig na ibang pinsan kong Christian na natutuwa sila sa akin at ako'y tumanggap na sa Panginoon na talagang hindi ko talaga. Then after that, attend na rin ako ng Bible study. Una, ayoko magkipag-prayer kasi English, natatakot ako kung ano po, kung nakabanyo. Iniiwasan ko mag-pray. Oo, ay nako, sa susunod na lesson ko na lang, paano ako natuto mag-pray? Paano ako naging very, very, mamanalangin sa nung araw talaga ayaw ko manalangin. So, count it all joy. Alam mo, dami-dami kung ito muna. Sabi ng ni Wikipedia, joy means, is a feeling of great pleasure and happiness. Joy is the state of being that allows one to experience feelings of intense, long-lasting happiness and contentment of life. It is closely related to and often evoked by
well-being, success, or good fortune. Happiness, pleasure, gratitude are closely related to joy but are not identical to it. So, tingnan nyo ha, yun ang si Wikipedia, si Merriam-Webster. So, sa akin, ang joy, accepting the Lord Jesus Christ. Yun ang pinakamasarap na joy. Na-experience ko po yan. Kaya hindi po ako pwedeng mag-preach or hindi mag-preach, mag-share sa inyo na hindi ko talaga na-experience yun. Na-experience ko po. Kaya, kung kayo po ay bothered sa inyong sa inyong ngayon, yung mental nyo, count it all joy. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior and Lord. Yan yung isang ko sa prayer ko na binigay ko sa inyo. Okay? So, anyway, ito na po tayo, 16 minutes na ako. Ang dami ko palang nasabi. So, anyway, I hope you guys likes the fruit of joy. Okay? Let's practice today a fruit of joy. But don't always remember, count it all joy. Sabi. Count it all joy, my brothers, when you encounter various trials. Okay? So, thank you very much. I hope you like and subscribe and share this word today, which is one of the fruit of the Spirit, which is fruit of joy. Salamat po. Always remember, God loves you.